mag-preach ka. It's a blessing po. Blessing po talaga ito na tinatawag na hindi mo pwedeng tanggihan. Pastor, hindi pwede kasi busy ako eh. Hindi ganon. Ang salita ng Panginoon ay open heart mong tanggapin para may share mo ang salita ng Diyos. At bagay na ito, ginagawa natin ito para tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. So ngayon po, binasa po ng ating pong napakagaling at napakahusay na tagapagsalita na nagbasa ng ating Biblia sa Luke chapter 2. Pero aking po na lang pong babasahin dito po sa Luke chapter 2 verse 11. Luke chapter 2 verse 11. Tayo pong lahat ay tumayo. Hanggang 14 lang po. Luke chapter 2 verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill toward men. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoong Diyos, na amin pong pag-aaralan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pagdating. Salamat, Panginoon, na kayo ang nagtubos ng aming pong mga pagkakamali. Naway sa oras na ito, kayo po ang siyang may taas at ibinabalik namin ang kapurihan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na ba tayo mo po? Nakakaba, na? Mahirap din po palang magsalita rito sa harapan, lalo na sa likod ng pulpito, dahil ito po talaga yung tinatawag na kabanal na sitwasyon po dito sa ating pong pulpit, na? So, ang aking pong message ngayon ay about po sa Christmas. About Christmas. Title po niyan, nakakita niyo po, The Best Gifts. Na? The best gifts na binigay unang-una, ang Panginoon ang unang nagbigay ng talagang best para sa atin. Love of God. Yan po yung ating unang na-receive sa ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig sa atin. Ha? Pangalawa, salvation. Yan yung best na binigay ng Panginoon sa atin. At pangatlo, yung eternal life. Na? So atin titingnan ang Christmas. Iniisip ng mga karamihan, lalong-lalo na sa mga estudyante, malapit na. Yung tinatawag na kanilang exchange gift. Christmas, natutuwa na sila na sana Pasko na. Kadalasan sa mga kabataan, ang kahilingan nila sana Pasko na. Kasi nakakapagsuot sila ng mga bagong sapatos. Bagong damit. Naalala ko nung panahon noon, ako po ay estudyante pa lamang elementary. The best gift na akin natatanggap, kadalasan, kung sino man po nakakaalala nito, sa mga kabataan, hindi po nila alam ito eh. Yung pretzel. Bubuksan ko dahan-dahan, akala ko napakaganda. No? Yung pala laman, pretzel. Alam niyo po yung pretzel? Pretzel. Nakakarton kasi yon, chocolate na may pasatinapay yon, na? At hindi lang doon. Na? Mga naranasan ko, lalong-lalo na, halala ko pa. Pero mamaya ako na ikwento yon. Dito muna tayo sa mga elementary life o high school life. Sino pa nakatanggap sa inyo ng mga tasa? Di ba? Ang saya-saya ninyo pag nakatanggap kayo ng tasa. Yan kadalasan yung mga natatanggap natin pagdating sa mga Christmas giving. Exchange gift. Hindi lang tasa, kundi picture frame. Di ba? Makikita natin naalala pa natin yung mga panahon na yan. Pero naalala ko, ang Subic Bay nagkaroon ng Christmas giving. Christmas exchange gift. Doon,
sa Bataan. Worth of 300 pesos. Tama po ba yan? 300, no? Sana naman pag nagbigay po tayo ng gift natin, huwag nyo naman po isama pati yung wrapper sa halaga ng 300. No? Bibili ako ng halagang 250. Isasama ko na yung gift wrapper, yung bitbitin, 50 pesos ata yun, yung bag. Huwag naman. Ibigay mo na yung the best mo. Ang Panginoon nga nagbigay ng best eh. Best niya nga, binigyan niya sa atin yung love of, yung pag-ibig ng ating Panginoon, salvation at saka yung eternal life. Yung nga, maalala ko, isang kapatiran natin nakatanggap ng regalo. Siyempre, pag natanggap mo yung regalo, magpe-picture taking kayo. Hindi man lang siya makangiti kasi iba natanggap niya. Hindi doon sa kanyang inaasahan. Kung maalala nyo, ito po ay yung cubes. Na? Rubik's Cubes. Natanggap niya. Na? Worth of 300, na-receive niya, Rubik's Cubes. Ang sama ng loob niya, hindi man lang siya makangiti. Pero sa likod nun, tandaan ninyo, ibig sabihin doon, yung Rubik's Cubes na yun ay mamahalin. Nasa kanyang akala, 50 pesos lang. Ang kanyang niregalo, 300. Pero yung Rubik's Cubes na yun, original po yan. Napakaganda ang gamitin. Kung bibilin mo yan, mahal po yan. Hindi niya naisip yun, no? Akala niya ganun na ganun lang. Pero yung halaga nun, napakahalaga pala. Magandang gamitin. Napakasarap gamitin, sarap laruin. Pinalitan yun ni Miss Ana ata yun. Pinalitan yun. Na? Para lang maging matuwa yung ano. Alam niyo po sa atin, no? Kadalasan gusto natin yung best gift na matatanggap mo, gusto mo makalamang ka pa. Kadalasan ganon. Pero ang Panginoon hindi niya iniisip kung ano ka pa man. Kung mahirap ka, kung may sakit ka, kung ano ka sa harapan ng ibang tao, pero ang Panginoon, ibibigay pa rin niya yung kanyang best sa iyo. Ang tanong, baliktarin natin. Ano bang best na pwede mong ibigay sa ating Panginoon? Ngayon, nalalapit na yung Pasko. Inaabangan na natin yan. Sabi ng iba, mga may edad sa atin dito, ang Pasko ay para lang sa kabataan. Hindi po. Nagkakamali po kayo. Ang Pasko po ay para sa lahat. Hindi po ito para sa mga bata lamang. Dahil pumapasok doon yung pag-ibig ng Diyos sa Christmas. Para sa atin lahat yon. Nakuha niyo po yung ibig sabihin doon, no? Ano ba nga ba ang may babalik mo sa ating Panginoon? Bibigyan kayo ng 4 na meaning ng bituin. Tala, na ibig sabihin. Unang-una time. Inaabangan natin yung Christmas, pero yung oras mo, wala ka sa Panginoon. Ang oras ng Panginoon, always laging nasa iyo. Kahit saan ka pumunta, saan ka man dumako, ang Panginoon, laging nasa iyo. Laging may time sa iyo. Pero ikaw, walang time. No? Nalulungkot nga ako dahil sa iba natin mga kapatiran, nawawala na yung tinatawag na time. Papaano ka iibigin ng Panginoon kung yung oras mo hindi mo binibigay sa ating mahal na Panginoon? Time. Importante yan. Time. Salamat sa mga estudyante, mga nag-aaral dito, kahit na naka-uniforme pa, na hindi na pa umuwi sa kanilang tahanan, pero sila pupunta pa sa church para makarinig ng salita ng Panginoon. Para mag-glorify nila ang Diyos. Yun yung tinatawag na time. No? Mahalaga yung time. Letter T. Tala, bituin. Ang Panginoon nga, nakita natin, pag nagkaroon ng tala, yan yung tinatawag na arrival ng ating Panginoon. Na? Pagdating ng Diyos. Letter A. Tala yun eh. Hindi pa ito yung aking mga puntos. Na? Pero in-example ko lang doon yung tinatawag na regalo mo sa Diyos. Na ibabalik mo yung pag-ibig ng ating Panginoon na siyang nagmahal sa iyo ng una.
Ano nga ba yon? Time. Pangalawa, attention. Marami sa atin, iba yung attention. Yung attention mo ay nawawala pagdating sa Panginoon. Ano bang nagiging attention natin? Yung attention natin, sometimes, gusto mo lang pumunta sa church para makita mo yung crush mo. Gusto mo lang pumunta sa church para makita kang maganda ka. Gusto mo lang pumunta sa church para makita kang gwapo ka. Gusto mo lang pumunta sa church dahil meron kang bago. Attention. Huwag naman sanang ganun. Pupunta tayo sa ating Panginoon para lang sa pag-ibig niya. Ibalik natin yung attention natin sa ating Panginoon. Siguro alam niyo naman po yung ibig sabihin ng sabi kong attention. Letter L, love. Yan po yung pag-ibig. Pagmamahal. Na Pasko darating na. Pag-ibig. Ang Pasko kasi, pag-ibig yan. Kapag wala at hindi ka naniniwala sa Pasko, wala kang pag-ibig. Wala kang pagmamahal. Nandiyan dyan nabubuhay ang pagbibigayan. Dahil ang Diyos ang unang nagbigay. Pang-apat, yung tala, appreciation. Na-appreciate mo ba ang ginawa ng ating Panginoon? Na-appreciate ba natin ang paghihirap ng Diyos? Ang paghihirap ng ating Panginoon ay yung namatay siya sa cross ng Kalbaryo. Para sa bawat isa sa atin. Kaya, kung meron kang apat na yan, magniningning ka. Meron ka ring tala na nakikita ng Diyos sa iyo. Time, attention, love, appreciation. Kailangan na kailangan po ng bawat mananampalataya yan. Nakakalungkot lang po. Yung iba, hindi naniniwala sa Christmas. Mga Kristiyano pa ito. Dahil sinasabi nila, wala namang exact date talaga ang Christmas. Kailan mo pa gagawin? Kailan mo pa isi-celebrate yung Christmas? Nakakahiya po sa isang Kristiyano. Dapat po talaga sa Kristiyano, mabuhay na merong talagang Pasko, Christmas sa Kanya. Oo, sa atin, sinasabi natin, oo, araw-araw Pasko, pwede. Pero hindi mo naman ginagawa. Pagdating nga ng Christmas, December 25, sinasabi, ay hindi naman talaga exactly yan, ganon. Pero tumatanggap ka naman ng regalo. No? Tumatanggap ka naman ng bonus. Nagbibigay ka naman ng regalo. Tapos sasabihin mo, hindi ako naniniwala sa Christmas. Mahiya naman po tayo sana. Ang Christmas para po sa mga Kristiyano. Para po sa atin. Dahil ang Diyos mismo ang unang nagbigay ng pamasko sa atin. Na Pasko na kung saan tayo unang niyang minahal. First point po sa akin, Christ's arrival. Luke chapter 2, verse 10, 11. Sabi niya nga po, and the angel said unto them, fear not, huwag ka matakot. No? Aking pong napag-aaralan sa Sunday school, huwag kang matakot, anak ka ng Diyos eh. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka man gumawi, huwag kang matakot kasi yung 12 disciples niya, hindi pinabayaan ng ating Panginoon yan. Na? Bagamat maraming persecution na dumarating sa kanila, patuloy ka lang, huwag kang matakot kasi andyan dyan ako, laging nakaantabay sa'yo. Na? Sabi nga dito, verse 10, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. Yan yung Christ's arrival.
Matthew chapter 1, verse 23. Saan po natin? Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Emmanuel. Na? God with us. Eh paano pag sinabing God without, yung wala sa iyo ang Panginoon, may problema. Na? May problema. Isaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born, unto a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang ganda, no? Talagang, ang Panginoon ay talagang, siya talaga yung Prince of Peace, Everlasting Father, the Mighty God. Ang ating Panginoon, no? Kaya hindi mo dapat na mawala sa buhay mo ang ating Panginoon. Yan din natawag na arrival ng ating Diyos. Na kung saan tayo minsan, pag may dumarating, tuwan-tuwa ka pa, inaabangan mo na, sinasalubong mo pa. Pero yung arrival, kagaya ng arrival ng ating Panginoon. Christmas, malapit na, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, Pasko na. Sinasabi natin, no? Marami na naghahanda, marami na nagpiprepare, marami na bumibili ng kanilang mga damit, marami na bumibili ng kanilang mga sapatos, lahat pinaghahandaan. Dahil yung tinatawag na arrival ng ating Panginoon. Pero alam nyo ba, pag dumating ang Diyos, yan yung tinatawag na pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Christmas, na pinanganak siya, namatay, at nabuhay na magmuli. Yan yung totoong Christmas. Na? Kaya meron ding tinatawag na second coming ang Panginoon. Babalik ang Diyos. Sa pagbalik ng Panginoon, sana andiyan ka pa. Sana kapiling mo rin ang Panginoon. Sana huwag ka lumayo sa Diyos. Mahirap kapag ikaw wala sa Panginoon pag dumating ang Diyos. Na? May mga binabanggit dito sa Revelation chapter 1 verse 7. Hindi lang sa Revelation, kundi sa Matthew chapter 24 verse 30. Sige, basahin natin para at least baka sasabihin nyo, inimbento ko lang. Aking pong nasaliksik po yung itong bagay na ito. No? Revelation chapter 1 verse 7, nababalik ang Panginoon. Promise niya yan sa atin. Revelation chapter 1 verse 7. Verse 7, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Na? Verse Revelation chapter 9, verse 19, verse 11. Yung darating ating Panginoon, na dapat din po natin paghandaan din. Hindi lang yung arrival ng ating Panginoon, kundi yung second coming din ng ating Panginoon, na chapter 19, verse 11. And I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. Yan. Matthew chapter 24, verse 30. Hindi ko kasi mabasa, kahit malayo yun, no? Mahina na yung aking paningin. Na? Matthew chapter 24, verse 30. Sabi niya po rito, And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth
mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Puro binabanggit ito, clouds of heaven. Babalik ang Diyos. Babalik ang ating Panginoon. Kaya mahalaga ang Pasko. Mahalaga ang Christmas. The best gift na binigay ng ating Panginoon ay ang kanyang unang pagdating. Unang pagdating ng siya'y pinanganak sa sabsaban. Samantalang tayo noon, pinanganak tayo sa mga gandang klinika. No? May mga maganda pang lampin mga panahon na yon. Lampin ng binabad sa Clorox, binabad sa chlorine, sinampay ng maganda, no? Uso pa kasi mga lampin ng panahon na yun. Mga edad kong ganito, hindi ko naranasan ang diaper. Sa ating mga nagkaedad na, mga salamat sa biyaya ng Panginoon, yung mga kabataan, mga pinanganak ngayon, naranasan na nila yung mga diapers ngayon. Pero ang ating Panginoon, no, binalot lang ng puting, tela. Ganon yung mga panahon noon. No? Kaya, unang best na binigay ng regalo ng ating Panginoon ang kanyang unang arrival. Pangalawa, medyo pahabahin ka pa. Abutin tayo ng mga dito eh. Mga alas 9. Alas 9. Gugutumin ko talaga kayo. Pangalawa, kasi tatlo lang naman yan. Reconciliation. The best na regalo ng ating Panginoon, reconciliation. Bakit? Ang layo naman natin sa Pasko nun. Hindi. Reconciliation, ito po ay tinatawag na pagkakasundo. Kasi nga, nung panahon noon, hindi tayo kilala ng Panginoon dahil sa ginawa ni Adam and Eve. Nagkaroon ng kasalanan. Nalayo tayo sa ating Panginoon. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, siya po ang nagbigay ng reconciliation sa atin. Naibalik tayo sa ating Panginoon. Yan yung tinatawag na pag-ibig ng ating Panginoon. Pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ibinalik tayo sa ating Panginoon, Jesus Christ. Reconciliation. Luke chapter 2, verse 13. Sabi nga po rito, up to 14. Verse 13. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yan. Reconciliation. Ano nga bang ibig sabihin ng reconciliation? Sa Tagalog, pagkakasundo, ito po ay nagbibigay ng brings divine agreement. It's a process of making two people or groups of people friendly again after they have urged seriously or fought and keep apart from each other. Parang magkaibigan na kung saan nagkaroon ng hindi magandang pag-uunawaan. Nagkaroon ng, tawag nito, parang namagitan, parang ganon. Pero sa atin, parang ganon nangyari. Dahil nga sa kasalanan, nalayo tayo sa ating Panginoon. Pero ang nagbigay ng pagkakasundo ay ang Panginoong Hesus. Siya lang yung nagbigay. Hindi natin kaya ito sa ating sarili. Hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Na makipagkasundo sa ating Panginoon. Napakahirap, hindi natin kaya. Kahit ano sigurong gawin mo, kahit na ikaw pa yung pinakamayaman sa mundong ito, makipag-reconcile ka sa ating Panginoon, hindi mo kaya.
Dahil nga nasasakluban tayo ng kasalanan. Kasalanan ang sumira sa tao. Kasalanan ang naglayo sa atin sa Panginoon. Kasalanan. Dahil yung Christmas na ito, ang Panginoon ipinanganak. Ni-reconcile tayo para sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 20. Ito po yung tinatawag na reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Verse 18. Sensya na kayo medyo binubuklat ko pa. Sabi niya rito, "And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation." Verse 19, "To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us word reconciliation." In verse 20, "Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God." Galing, no? Ang regalo ng ating Panginoon, no? Na-reconcile tayo sa ating Panginoon. Iba talaga ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pero yung pag-ibig mo nasaan? Iba ang nasa isip natin. Ibang pag-ibig ang hinahanap mo. Na? Sana po matagpuan nyo yung pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil ito po ang naglalapit sa atin, sa ating Diyos, Ama. Kaya napaka-importante po. Ito po yung regalo ng ating Panginoon. Romans 5:10. Magsanapin natin ulit. Romans chapter 5 verse 10. "For if, when we were enemies, we were reconciled to God." Kaaway pa tayo ng Diyos, "By the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life." Naiiyak ako dito sa na ito Iba talaga yung pag-ibig ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yun yung best na regalo na binigay ng Panginoon sa atin. Tapos, nawawala yung tala sa buhay mo. Time, attention, love, appreciation. Pag-ibig ng Diyos ang kanyang buhay. Hirap na. Tako na tayo sa third. Na-bless ako dito sa verse na ito na pag-ibig talaga ng Panginoon, yung kanyang kamatayan. Third, God's salvation. Luke chapter 2 verse 15 up to 16. "And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said unto another, Let us now go even unto Bethlehem, and see these things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger.
God's salvation. Kaligtasan na unang-unang binigay ng ating Panginoon. For God so loved the world. Yan yung tinatawag na divine, everlasting life na binigay nating Panginoon. Hindi lang yun, no? Sa Ephesians chapter 2, verse 8-9, grace through faith. Sa pamamagitan ng sa inyong pananampalataya, sa biyaya ng Diyos, tayo'y naligtas. Hindi natin kaya talaga sa sarili natin. Hindi mo talaga kayanin na iligtas ang sarili mo kung walang ating Panginoong Hesus. Hindi natin kaya. Salamat sa Diyos, salamat sa Pasko. Salamat sa Kanyang pag-ibig sa atin. Kung wala siguro ang Panginoon, ano na tayo ngayon? Meron ka bang pag-ibig na namumutawi sa puso mo? Dahil ang nagturo sa atin ng pag-ibig, kundi ang Panginoon lamang. Pag-ibig ng Diyos na kung saan nakita sa ating puso. Na kinakailangan din pong ilabas natin ito, ang Kanyang pagmamahal. Romans 5:8, Christ died for us. Namatay ang ating Panginoon para sa atin. Kaya nga, napakasarap na tayo po ay anak ng ating Panginoon. Bigyan po natin ng appreciation ang Kanyang ginawa. Napakahirap siguro, no? Isipin kung ikaw ang sa kalagayan ng ating Panginoon. Hindi natin matutumbasan, hindi natin kakayanin. Susukuan mo na talaga ito. Pero ang Panginoon hindi siya sumuko para sa iyo, para sa atin, para sa Kanyang pag-ibig, para sa tinatawag na Pasko. Kaya bigyan natin yung best natin. Kaya pag nagkaroon po tayo ng exchange gift, huwag nyo na isama yung supot. Huwag nyo na isama yung pambalot sa price. Sana po masigit pa. Masigit pa. Ibigay natin. Kasi kapag lowest yung binigay mo, more than 300, manlalamang ka na. Magagalit ang Diyos sa'yo. Pero much better na mas angat ka pa doon sa 300, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Pero kung na-receive mo, halimbawa, tasa, maging masaya ka na. Maging happy ka. Dahil papaluin ng Panginoon yung nagbigay ng tasa sa'yo. Pero ikaw, pagpapalain ka ng Panginoon na tinanggap mo yung tasa, na meron kang saya sa puso mo. Di ba? Masarap yung ganun. Kaya malapit na yung Pasko. Malapit na. Sana ma-erase na po sa isipan natin, mga kabataan, tayo pong mga nandirito, isipin natin, magregalo tayo ng much better. Mas angat doon sa halaga na binibigay natin. Dahil ang Panginoon, hindi niya kinikwenta kung ilan ang ibibigay niya. Bagkus, higit na higit ang binigay ng ating Panginoon sa atin. Buhay niya mismo. Buhay niya. Kaya nga dito, sinasabi nga, this rescue from destruction to eternal life. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Magandang verse din po ito. Romans chapter 10, verse 9 and 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Huwag nating ikahiya ang ating Panginoon. Kaya huwag kang matakot kung ang Panginoon nasa sayo. Verse 10,
For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sana po namumutawi sa puso natin ang ating Panginoon. Sana po sa bawat isa sa atin, ang Panginoon ay nasa puso ninyo. Dahil sinabi nga niya rito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Regalo ng Diyos sa atin, tayo po ay Kanyang iniligtas. Napaka-importante, napakahalaga ang Panginoon sa buhay natin. Dahil siya yung number 1 na regalo sa atin. Ang Christmas, lilipas, kinakailangan ng Panginoon laging nandirito sa ating puso. Mahalaga po ang Christmas. Mahalaga sa buhay natin ang Pasko. Dahil ang Panginoon namatay, nabuhay na magmuli para po sa atin. Yan yung tinatawag na best gift ng ating Panginoon. Ano nga ba yung best gift mo naman sa Diyos na pwede mong ibalik? Sa mga nakikita ko nandirito ngayon sa ating prayer meeting, yan na po yung tinatawag na isang part na best na ibinibigay nyo sa ating Panginoon. Binigay nyo yung attention ninyo, binigay ninyo ang time ninyo, binigay nyo yung pag-ibig nyo, binigay nyo yung appreciation nyo sa ating Panginoon. Yan yung best nyo sa ating prayer meeting. Kaya napakasarap ng maging lingkod at anak ng Panginoon at salamat sa Kanyang salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan spiritually, kalakasan sa ating pong bilang isang Kristiyano. At huwag tayong matakot kailanman sa mga taong nagpe-persecute sa atin bilang tayo isang Kristiyano. Ang Panginoon ay nandiyan. Pangako niya po sa atin yan. Hindi niya po tayo iiwan, magpakailanman. Yan yung kanyang pangako sa atin. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating pong pagtatapos. Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa inyong salita na nagbigay ng reconciliation sa amin. Salamat kay Kristo, salamat sa Pasko, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, na ibinigay niyo ang buhay niyo para sa amin. Panginoon Diyos, naway sa oras na ito, may balik namin, Panginoon, ang pasasalamat. Mga regalo na kung saan na pwede namin ihandog sa inyo ang kabutihan at mga pagpapala na pinagkakaloob nyo, naway may balik namin sa inyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na inilayo nyo kami sa kapahamakan. Bagkos kami, Panginoon, ay hinangon nyo sa tinatawag na kapahamakan, Panginoon. Ngayon, Panginoon Diyos, sa biyaya ninyo, kami naligtas sa pag-ibig ninyo, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito, binabalik namin ang kapurihan sa mataas pangalan ni Jesus. Amen.